Hindi na nakapagpigil pa si Tyron. Inangkin niya ng tuluyan si Janine. Bakit di sa loob? Mainis na si ni Janine kay Tyron. Nailingtong ulit ng ngisi. Bumagsak ang buhok nitong basa ng pawis sa sariling noon nito. Maingat pa tong umalis sa itaas ko at maingat ding inalis ang unan sa likod ng bewang niya. You're not ready yet to get pregnant. Mahina ang rason ni Tyron. Sumimangot ako at kahit naiinis niya ang kalat namin dalawa, hindi ko pa rin siya pinansin. Umirap ako na yumakap to sa likod ko at pataka ng halik ang balikat ko. You're still young, baby. Hindi ka pa graduate. I don't want you to walk on the stage holding a child or with swollen stomach. Bakit sabi mo kahit 1 month lang mabubuntis mo ko, tapos ngayon ayaw mo? Sarkasikong singit ko na kinaungon niya na magaspang. I can if I want to, but this is not the right time yet. When you're ready, kahit 1 dosen ng anak, ibibigay ko sa'yo. Hinaplos sa plus pa ni Tyron ng tiyan ko. Natigil nga lang sa tunog ng cellphone sa kasigilid ng gama. Di ko pinansin at di rin naman niya kinuha. Hinarap ko siya at inabot ang mga labi niya. Malalim niya rin akong hinalikan at muli inihiga sa kama. Ang akala ko itutuloy niya ngunit humiwalay siya. Iniabot sa akin ang cellphone ko. Hinintay niyang sagutin ko yon. Nanatili pa ang palad niya sa paghagod ng balakang ko. Binubuhay ang init ng katawan ko. Answer it, must be important. Nilingon ko ang caller at nakita ang pangalan ni Maymay ang nasa screen. Sa gantong oras, kala ko ba nag-enjoy siya sa bakasyon niya? Himalang siya pa ang tumawag. Tamad ko siyang sinagot at nilagay sa tenga ko. Sumiksik pa ako sa dibdib ni Tyron. Hello. Buntong hininga ang narinig ko. Kumunot ang noo ko. Di ganon ang bungad ni Maymay. Hello, Maymay? Hello. Malalim na boses ng lalaki ang sumagot na kinalaki ng mga mata ko. Lumayo ako sa dibdib ni Tyron na kinakunot ng noo niya. I turned on the loudspeaker. Di ko alam kung guni-guni ko lang yon pero tama naman ang dinig ko na lalaki na sa kabilang linya. Hello? Who's this? Naguguluhang tanong ko. Isang malalim na paghinga muli bago ito muling nagsalita. This is Lieutenant Rio Galerio. Is this Miss Janine? Buo ang boses at matatag. Yes? Kinabahan ako tuluyan ng napaupo. Why on earth would a lieutenant call me using my mice phone? Umahon ang takot sa dibdib ko sa kaisipan na maaring may di magandang nangyari sa kanya. What's the matter? Bulong ni Tyron na nakaupo rin katulad ko. Di ko siya sinagot at nagpoko sa tawag. Bakit ka po tumawag? Litong tanong ko sa lalaking nasa kabilang linya. I called for the case of Miss Maymay. Nanlaki ang mga mata ko. Paano may kaso? Kumubog ang dibdib ko at nahirapang huminga. I don't want to conclude ngunit ganun ang naiisip ko. Kusang nahulog ang cellphone sa kamay ko at kita ko pang pinulot ni Tyron at kinausap ang lalaki. We need to go, baby. Deklara ni Tyron matapos ang tawag. Di ako mapakali sa front seat. Kahit malamig, hindi pa sumisikat ang araw, bumiyahe kami papuntang Zambales. Nawala nga rin sa loob ko ang pananakit ng bagay sa pagitan ng hita ko. Basta nag-aalala ko na sobra kay Maymay. Ayoko sana mag-isip na masama, ngunit ng isip ko umiikot sa bangkay niya. Napahigbi ako at kumalog ang mga balikat. Brad, why are you crying? Kahit tutok si Tyron sa kalsada, inabutan niya ako ng tissue mula sa dashboard. Kasi naman, baka malamig na bangkay na lang kaibigan ko. Nahagip ko ng tingin ang pag-iling niya. Don't think about that, have peace of mind. Peace of mind? Malakas kong sigaw na kinatalon niya at munti ka nang mapapreno, mabuti na lang at napigilan niya. Napamura pa at inis akong sinunyapan. Brad, you're overreacting. Can you please calm down? How can I calm down? That's my friend we're talking about. Malandi lang yun pero mabait naman. Bulong ko pa. What? Did you say something? Wala. Mabuti na lang pala hindi ako sumama. That's what I want to tell you. Don't just give in because your body said so. Kilatisin mo rin ang tao. There's no such thing as love at first night. Natahimik ako. I know I've been so curious. Naialay ko ng sarili sa kanya pero di naman ako sasama sa di ko kilala. Here we are. Please Brad, just calm down. You cannot blame me. She's my friend. Inirapan ko si Tyron bago bumaba. Ngunit pagharap sa gusali, napakurap ako. Lalong lumalim ang hinala ko. Bakit ospital? Huwag naman sana sa morgue. Let's go. Lieutenant Galerio is waiting. Hinila nitong kamay ko ngunit ayaw humakbang ng mga paa ko. Tumigil si Tyron matapos maramdamang hindi ako sumunod. Kinunutan niya ako ng noo. Hindi ko yata kayang mawalan ng kaibigan. What the? Brad, are you really thinking of that?
Muli ni Tyrone akong hinila ng may kalakasan dahilan para mapasunod ako. Sino bang taong kakalma kung alam mong nasa bingit ng kamatayan ng mahal mo sa buhay? Di mawala ang kabog ng dibdib ko. Mabibigat din ang mga hakbang na nagagawa ko. Nanatili ang tingin ko sa sahig. Halos matulos ako sa kinatatayuan matapos niyang tumigil sa paghakbang. Don't cry, don't shout, just calm down. Muling bili ni Tyrone. Kita ko bumukas ang pinto. Hindi amoy morgue. Malinis na tiles pa ang bungad. Napaangat ng tingin. Isang pribadong kwartong nasa harapan. Lalaking maayos ang tindig at may matipunong katawan na may hawak sa knob. Clean cut at astig. Are you Miss Janine? Tanong nito gamit ang matigas na boses. Yes, where's my Mai? Nangahaba ng leg ko kakatingin sa loob. Di ako nito pinansin. Lumagpas ang tingin sa katabi ko at si Tyrone ang kinausap. I won't stay for long. May duty pa ako. Si Lieutenant. Thanks, Lieutenant. Si Tyrone. Nagkamayan pa ang dalawa habang ako hindi na mapakali. Tinulak kong bahagya ang pinto bago tuloy ang pumasok. I was horrified. She's awake. But she has lots of bruises. Hindi ko makilalang mukha niya sa dami ng pasa. Dumakon tingin ito sa akin bago humikbi. Janine, naskam ako. Madali ko siyang nilapitan matapos niyang subukan na umupo. Pinigilan ko at hindi hinayaan. Anong sabi ko sa'yo? Hindi ka kasi nagpapaawat. Dinig kong sumara ang pinto at mga papalapit na yabag. Ngunit di ko pinansin. Kasi naman ang yummy niya eh. Nasampal ko ang noo. Ganito na ngang nangyari sa kanya, ganun pa rin ang iisipin niya. Kapag bagwapo at yummy, hindi pwedeng tawaging kriminal. Pero kapag pangit, kulang na lang ipapatay. Mabuti nga hindi ka papatay eh. Nabugbog ka na nga, ganyan pa rin ang iniisip mo. Tumigil to sa pag-iyak at naguguluhan akong tinignan. Anong nabugbog? Hindi no. Nagkandadapa-dapa lang ako. Nascam nga ako, Janine. Ano? Kaya ko ba pinagtangkaan ka? No, nascam ako. Akala ko lalaki, bakla pala. Nagtawag ng mga kalahi niya matapos kong awayin. Tinakasan ko lang. Buti nga bukas ang sasakyan ni Gwapo, nakipagtago ako eh. Suminghot ulit at maarting nagpunas ng luha. Napairap ako at tamad siyang tinignan. Kala ko patay ka na, puisit. Bakit ka ba sumama? Hindi mo natunugan or naamoy man lang? Hindi. Ang galing kasi niya sa kamay. Malay ko bang balingbing pala. Ungol pa ako ng ungol sa ilalim niya. Natigil siya matapos tumikim ni Lieutenant. Sorry to interrupt. I just want to discuss her case. I haven't yet reported it. Miss Maymay doesn't want to. She wants to keep it in the dark and she prefers not to take legal action. Marahas akong napalingon kay Maymay na nakayoko at hindi kumikibo. Ayaw mo magsampa ng kaso? Harassment pa rin yun. Paano kung nahabol ka nila, edi patay ka rin? Nakalayo naman ako eh. Ayoko nang palakihin pa. Ayoko ring makaharap sila. Wala tayong laban doon eh. Isang malaking federasyon yun. Napamaang lamang ako sa sagot niya. Pwede namang kalimutan, ngunit paano kung balikan siya? Isa pa ulit tikim ang ginawa ni Lieutenant. If that's the case, I will take my leave now. I already paid the bills. Kapag okay na po, pwede ninyong iuwi. Thank you, Lieutenant. I thanked him sincerely. Tumango to sa akin maging kay Tyrone. Akmang tatalikod na ngunit nagsalita ulit si Maymay na kinatigil niya. Sandali, gusto ko lang magpasalamat. Thank you, Lieutenant. Kita kong seryosong tumingin sa kanyang lalaki. Paglingon ko kay Maymay, ganon din to. I feel like there's something off. No worries, may usapan tayo, miss. Hindi pa ako maniningil. Yun lamang sinabi nito bago tuloy yung umalis. Dinig ko pang napabuntong hinimaymay si Maymay bago natulala sa gilid. Tumikhim si Tyrone, nilapitan ako. Nalingon si Maymay na wala pa rin kibo. Is she alright? Kumibit balikat ako. I honestly don't know. Bibili lang ako ng pagkain. Call me immediately if something went wrong. Isang mabilis na halik sa ulo ang ginawad nito bago ito lumabas sa kwarto. Janine, can I stay in your house? Napakirap ako sa biglaan nitong pagsasalita. Hindi naman ako sa bahay ngayon eh. Nasa bakasyon ako. Hindi naman sa ayaw ko siya sa bahay ang kaso. Ayoko pang umuwi sa amin. Nanahimik siya at napayoko. I want to avoid going home. I don't want mom to see these bruises. Nilingon niya ako ng naluluha. Baka naman, Janine. Namilog ang mata ko sa paghawak ito sa braso ko. Lumabi pa at suminghot. What? Hindi naman sa ayaw ko kaya lang. Nagbabakasyon nga ako kay Tyrone. I mean, kuya? What? You're living together? Ano? Hindi. Ang sabi ko nagbabakasyon ako. Oo nga. The last time I called you, ang sabi mo nagbabahay-bahayan kayo.
Nanlalaki ang mga matang nilingon ko siya. I didn't say that. Yeah, but that's what I assumed. Akala ko ba kuya mo? Bakit naman ginapang mo? Umawang ang mga labi ko at hindi makapaniwalang tiningnan siya. Anong ginapang? My gosh! Don't tell me nagkatikiman na kayo. May nangyari na sa inyo? Hindi ko may tanggi lalo't kanina lang yun nangyari. Namula ang mga pisngi ko at napaiwas ang tingin. Nagkakasala ka, Janine. Umiling-iling pa ito. Sandali nga, bakit mo ba ako ginagawa ng issue? Hindi ba dapat ako nagtatanong sa'yo? Rumihistrong ka ba sa mga mata ni Maymay? Naglumikot ang tingin at umiwas. Okay na ako. Wala naman ang dapat pag-usapan. I'm alright. Kapag gumaling na ang pasa ko, pa pwede na ulit. Anong pwede na ulit? Pwede na ulit lumandi. Sinabayan pa nito na mahinang hagik-hik. Kaga ka nga, di ka pa nadala? Inirapan ko siya at balak na iwan na. Janine naman. I'm just kidding, please. Doon muna ako sa inyo. Paano si Tyron? Iiwanan ko? Malaki na yun, kaya niya ng sarili niya. Kaya ka nga ikama. May, bibig mo ah. Pinanlakihan ko siya ng mata. Nakaka-eskandalo mga sinasabi niya. No wonder, nakukuha ko. Sus mio. Okay, peace. Final na yun. Sa inyo na muna ako, uwi ka muna. Sa sunod ka na lang magbakasyon ulit. Napabuntong hininga ako. I cannot leave her here like this. Kahit magiliw ang tono niya, hindi nakaiwas sa akin ang miminsang pagkatulala niya. I know she's keeping something, and I want to know what's that. Nanatili akong tahimik at pinagmastan siya. Nakatagilid si Maymay ng higa. Malayo ang tingin. Malayo sa ugaling niya kanina. I don't want to disturb her but I'm getting worried. Sa tingin ko, di totoo ang sinabi niya kanina. Nadapa pero ang daming pasa. Is she kidding me? Kahit nang bumalik si Tyron, hindi pa rin kumibo si Maymay. Nandun lang at nakatingin sa gilid. Come, maybe she wants to rest? Kinuha niya bago sinulipan si Maymay. You think so? Kumibit balikat siya, ngunit hinila rin ako palabas ng kwarto. Sandali, walang kasama si Maymay. It's fine. I think she wants to be alone for minutes. Tumango na lang ako at tinayaan siyang tangayin ako. Tumigil kami sa labas. Maliwanag ng araw, ngunit hindi pa ganon karami ang tao. Ayaw niyang umuwi, panimula ako. And? Gusto niya sa bahay muna siya, kaya lang ayoko pang umuwi. Alam ko, kailangan ni Maymay ng tulong. Di ko lang talaga maiwasang di malungkot. Gusto ko pa kasing makasama si Tyron. She needs you. You must stay by her side. Inabutan niya ako ng styro na may lamang tapsilog. Paano ka? Nangunot noo siya. What do you mean? Fine. Uuwi na ako pero sa Christmas break, babalik ako sa bahay mo. He looked at me amusingly. You don't have to do that. We can video call. No, babalik ako doon. Hindi pa nga binabalik ni Lalay ang basket eh. Baka ibalik niya na kapag umuwi ka na. Huwag mong tatanggapin. Silly. Lalay is a good friend. Good friend? Baka good friend with benefits. Umungol si Tyra ng protesta. Why are you so jealous over Lalay? Hindi ako tumitikim ng kaibigan. Pero kapatid, tumitikim ka. Hindi tayo magkapatid. Pagdedeen ni Tyron? Natahimik ako. Napapikit, pilit kinalma ang sarili ko. Mas tanggap ko na ngayong hindi kami magkapatid. Basta sa Christmas break, pupunta ako doon. You don't have to. Months from now, I'll graduate. Baby, I will claim you. Kukunin kita at iuwi sa bahay ko. Napakurap ako. Sure ka? Kaya mo akong tiisin? Para kung hanapin kita sa gabi? Inosenteng tanong ko, ngunit lalo siyang napaungol. This is killing me. Bulong pa ni Tyron na parang nahihirapan nga. Maymay stayed for another day in the hospital. Hindi pa ako umuwi. Dinanhan lang ako ng damit ni Tyron. Pati ang backpack na dala ko sa bahay niya, binitbit niya na dito sa ospital. Kailangan lang tapusin ang pag-inom ng antibiotics. Pahinga lang po para mabilis ang paggaling. Hopefully, gumaling po agad ang mga pasa ninyo. Thank you. Paalala pa ng doktor. Pagkalabas nito, tinulungan ko si Maymay papuntang banyo. Winawaksipan niya ang kamay ko, ngunit di ako nagpaawat na tulungan siya. Janine, hindi naman ako pilay. Kaya ko na. Tinaasan ko siya ng kilay lalo't iika-ika siyang pumasok sa banyo. Are you sure? Mukha kang mahina. Para naman siyang na-guilty. Kasi napanaginipan ko si Lieutenant kagabi. You know, him above me, trusting. Malakas kong sinira ang pinto ng banyo bago pa siya matapos magsalita. Dinig ko pa siyang humagalpak ng tawa sa loob. Crazy. Hindi natitino ang bibig at isipan niya. Napailing ako bago bumaling sa pagbukas ng pinto.
Nangiti matapos makita si Tyron. He's holding a paper bag. Sumisili pa doon ang mga packs ng mushroom chicharon. Hatid mo muna kami sa bahay? Di siguradong tanong ko. Hinatid niya na kahapon ang mga gamit ko. Di ko rin inaasahan na darating siya ngayon. Yes, I want to make sure that you are safe. Di naman ako magtatagal eh. Bagsak ang balikat na lumapit ako sa kanya. Tamad ko pang kinuha ang paper bag sa kamay niya. Nanitig siya, sinusuri ang reaksyon ko. Ayoko malungkot kaso di ko mapigilan. I miss those days that sits in the mansion. Noon, hindi ko kailangang magnakaw ng oras. Brad, I told you I will call you on video. That is not enough, kuya. Tinignan ko ba ang boses ko? Naningkit ang mga mata niya at nanitig. Kuya? Dinig ko ang bulong ni Tyron. Ngumisi siya. Brad, call me that again. And I will punish you. This time ako naman ang umisi para lang inisin siya. Kuya! My words mumbled when he expertly pulled me and kissed me. Kusang pumikit ang mga mata ko at sinagot ang mapagparusang halik niya. His firm hands held both of my waist. He pulled much closer. Dikit na dikit sa kanya kaya hindi ko na maiwasan na umungol. His kisses traveled down to my jaw and ear. Ang akala ko bababa pa sa leeg ngunit bumalik ang labi niya sa labi ko. Giniyan niya ako patras. Hindi ni Tyron pinutol ang halik. Nagawa niyang iyakit ako sa hospital bed. Pinaupo doon. Mahigpit akong napahawak sa braso niya. Marahan niya akong hinihiga. Dama ko rin ang naninigas niyang sandata. Lalo patuloy akong naglambitan sa leeg niya. Shit, wag naman dito. Hindi nga lang makatayo ng maayos dahil sa katawan niyang humaharang. Move! Utos kong bulong sa kanya. Lasing niya akong tinitigan at tamad na namayo.